Hello mga ka-trade! Welcome po ulit sa panibago nating weekly series ng Forex Weekly Outlook. Sa video na ito, pag-uusapan ulit natin kung ano yung magiging kaganapan or magiging takbo ng market simula bukas. Kaya kung ready ka na, let's go! So, check ulit natin yung magiging upcoming na mga schedule dito sa economic calendar natin. Monday, July 20, during Asian session, wala masyadong high impact news. Pagdating ng London session, wala din. Pero pagdating ng New York session, sa mga Canadian pairs, ito po, mag-start siya ng 8:30 ng gabi. So, yan. Tuesday, July 21, Asian session, wala din. Pero pagdating ng New York session, 2 p.m. So, 7 a.m. yan sa London. So, mag-start yung high impact news dito sa JBP pairs. And then, pagdating ng gabi, sa New York session, 8:15, meron po ditong high impact news isa. Ito yan. At saka pati pala itong Euro. So, during London session, at pagdating ng gabi, New York session naman. Wednesday, 4:30 a.m. So, wala. During Asian session, dito sa may Japanese yen, 7:50 a.m. Pagdating ng London, mayroon ulit dito 2 p.m. And then pagdating ng New York, wala din. Okay? And then Thursday, during Asian session, so sa mga Australian dollar or Aussie pairs, so ito 9:30 a.m. Ayan. And then London session, wala. Pero pagdating ng New York session, sa July 23, Thursday, so ang dami guys, so Euro, Canadian, at saka itong US dollar natin ng mga pairs. So alarm po natin yan kasi sunod-sunod yung mga high impact news. And then Friday, during Asian, 7:30 dito sa Japanese yen, and then London session, 2 p.m. So mayroon dito sa Euro pairs, and then mayroon din dito sa JBP. So yung mga JBP USD, Euro USD, may mga malalaking galaw yun sa market. Pagdating ng New York session, 10 p.m. Itong dalawa. Right? So yan yung mga schedule natin this week. So check natin yan at iset natin yung mga reminders or alarm natin. Right? So punta tayo ngayon kay DXY. Sa daily time frame, kung makikita nyo, bullish yung market. Kung titignan natin yung overall bias, ito. So tayo, dahil supply and demand trader, or yung strategy na ginagamit natin, so nagkaroon dito ng demand and nagkaroon dito ng paunti-unting galaw ng retracement. So possible, bukas, mag-retrace back yan dito sa demand zone kung saan siya nag-start. And then pag bumaba yung market dito or yung price, so, diyan tayo maghanap ng buy confirmations. Alright? So, ito yung possible na movement. So, kapag ganito yung takbo ng market, itong DXY, pababa. So, yung mga hanapin natin ng mga positions or entries or setup sa mga currency pairs against US dollar is puro pataas. Pero be careful guys kay gold. So si gold kahit pababa si DXY, sumasabay din siya pababa. Right? So yan yung analysis natin dito kay DXY. Punta naman tayo ngayon kay gold. So ito, mapapansin nyo, may malaking movement si DXY pababa. So in-expect ko sana si gold pataas. Pero nung ginawa ni gold, puro pababa din. So possible na titignan mo yung overall bias, bearish yung market. Ayan, and possible na i-liquidate niya tong area na to. Itong swing low na to. Ayan. Alright, so last week may mga setup akong nasabayan dito. Is 1 is to 2 para sa bearish na position. So possible bukas, makapaghanap tayo dito ng magandang setup dito sa dalawang candlesticks lang na to para sa bearish position. So ito, na-mitigate niya na tong supply na to. Then meron pa ditong supply. Ayan. May supply pa dyan. So if ever na bumalik si market dito sa area na to, diba, bumalik siya dyan.
magabang tayo dyan ng sell confirmation. And then dito, supply din to eh. So possible din yan na magbigay siya ng confirmation dyan. So once na nagbigay siya dito, magti-take tayo dyan or magti-take ako dyan ng sell position. Or if ever naman na hindi siya magbigay ng confirmation dyan, mag-aabang ako dito ng confirmation at dito naman tayo mag-sell position. Alright? So, analysis ko natin dito sa may gold, bearish siya na possible na i-liquidate nitong swing low na to. So, if ever magbigay siya dito ng confirmation, yan tayo magti-take ng position. Ayan. And ito yung target profit natin. Okay, so kung wala confirmation, hindi ako magti-take ng position dyan. Alright, so yan yung analysis natin dito kay Goldie. Next, punta naman tayo kay Bitcoin. Daily time frame. So, sa ngayon, bullish din yung market na liquidate niya na tong swing low na to, ito. And then, unti-unti siya nagre-retrace back. Okay? So, kung mapapansin mo, dito sa weekly, may malaki pa ditong fair value gap. Yan, oh. And then, ito pa yung supply na hindi niya pa nababalikan. And then, meron pa din ditong imbalance or fair value gap. So, possible na balikan niya ni market para i-mitigate niya itong fair value gap, ito, at saka itong supply zone na to. So, sa daily time frame, kung mapapansin nyo, nandito na rin si Bitcoin sa may supply zone. Ito, pinaka-supply din to. Yan. Supply. So, sa ngayon, hindi niya pa to na bibreak itong swing high na to or naliliquidate. So, if ever na magbigay pa si Bitcoin ng panibagong confirmation dito ng sell position, magti-take tayo dyan ng sell or short position. Actually, nagbigay na siya dito last week ng magandang confirmation. Nag-take ako dyan, pero break even lang. Umangat pa siya dito sa area na to. So, tignan natin sa 4 hour. Ito guys, yung confirmation na inaabangan ko. Kung ma-break man to ni Bitcoin itong swing low na to, ma-break niya dyan. So, maghanap ako dyan dito ng sell position. Then, ito yung pinaka-take profit natin. Pero if ever na ma-break naman to ni Bitcoin, itong area na to, halimbawa, hindi niya to na-break, umangat siya ganyan, tapos na-break niya to, itong swing high na to. So, antayin natin yan, bumalik sa may demand, at dyan naman tayo mag-aabang ng long position. Ito yung target profit natin. Ito. And, ayan, ito yung target profit natin. Tapos, mag-aabang ulit tayo ng additional confirmation para dun sa weekly na fair value gap na pwede niyang na possible na i-mitigate nito. Ayan. So, sa ngayon, mag-aabang tayo dito sa may daily or 4 hour ng additional confirmation. It's either i-break niya to, ayan, or ito yung i-break niya. Pag ito break niya, maghanap tayo dyan ng sell position. Pag ito naman yung break niya, maghanap tayo dyan ng long position. Alright? So, yan yung analysis natin dito kay Bitcoin. Next, punta naman tayo kay Euro USD. Daily time frame. So, kung titignan natin, bearish din yung market. And ngayon guys, sa supply and demand, kung mapapansin mo, ito, meron ditong supply. Ayan, tapos meron din ditong command at saka itap mo lang tong, kung gusto mo ma-duplicate to guys, click mo yung control or command and then drag mo lang. Ganyan, no? Right, and then ito wala na pala. So, ito yung daily fair value gap. Ito naman yung supply na hindi niya pa na-mitigate. Kaya kung mapapansin nyo, si Euro USD, hindi niya na-break to, hindi niya na-break to, hindi niya rin na-break to. So, ibig sabihin, protected to, and protected to. So, possible na si market bumalik sa demand or dito sa area na to para i-mitigate or mag-pull back siya dito sa may daily fair value gap natin at dito sa may supply na to. So, actually, meron akong pending or floating na profit dito. So, dito sa area na to, nagkaroon ako ng buy position. So, ayun,
hinayaan ko lang na hindi i-close. So, possible na umayon yung market sa setup natin. So, kasi ang bias ko, possible na mag-retrace back siya dito. Right? So, kung magbigay pa siya dito ng additional confirmation, so, valid yung setup natin. Ayan. So, meron akong floating dito sa area na to kasi ito yung demand eh. Ayan. So, meron akong entry dito, dalawang entry. So, if ever na magkaroon pa ng additional confirmation to bukas, halimbawa, na-break niya tong swing high na to. Dito, na-break niya to. So, mag-aabang tayo dyan ng confirmation para sa additional position or to confirm na valid yung setup natin. So, tignan natin bukas kung anong mangyayari. Alright, so yan yung analysis natin dito kay Euro USD. Next naman kay JBP USD. So, si JBP, ganun din, may floating entry din ako. Hindi ko lang din na-close. Nakapag-entry din ako dito sa area na to. Then, lumipad. Alright, so ang target profit ko itong area na to. And possible na ma-break niya rin to. Daily time frame, kung titignan natin guys, bullish din yung market. Tapos nagkaroon dito ng, pakinggan nyo mabuti guys yung dinidiscuss ko dito. Malaki may tutulong nito sa strategy na ginagamit nyo, lalo na kung SMC or supply and demand naman. So ito, nagkaroon dito ng demand and na-fill niya na rin tong fair value gap. So possible si JBP bumalik or mismo dito sa area na to biglang umangat para i-liquidate niya tong swing high na to and swing high na to. Kasi kung titignan natin, possible hindi niya na to ito guys, possible na hindi niya na to ma-liquidate kasi meron ditong supply na hindi pa na may mitigate ni JBP. Ayan. So, kung titignan kasi natin yung monthly time frame, bearish yung market. Ayan o. Base sa setup natin Ayan. So, nagkaroon dito ng range. Ayan. And then, nagkaroon na dito ng, itong move na to, na-liquidate niya na to swing ngayon, biglang bumaba. Tapos, umakyat, nag-retrace back. And then, bumaba, possible na i-respect niya tong area na to para sa sell position or sa pagiging bearish momentum niya na. So, sa daily time frame, so kung magfo-focus tayo dito sa area lang na to, ayan. So, dito sa demand, posibleng bumalik si JBP USD. And then, ito yung target profit natin. And then, ito. And, possible naman mitigate niya to or bumalik siya dito sa may supply. And then, once na bumalik yung price dito, dahil daily to, medyo matagal-tagal yan, maglalaro-laro yan dito. Okay, so if ever na hindi niya ma-break to, so maghanap tayo dito ng sell position. Pero pag na-break niya to, so possible na si JBP, bullish momentum na yung magiging direction niya. Alright, so yan yung analysis natin dito kay JBP USD. Punta naman tayo ngayon kay AUD USD. Daily time frame. So ito diniscuss natin last time sa may previous natin ng Forex Weekly Outlook. Currently, nandito na siya sa demand. And unti-unti na rin lumilipad si Australian dollar. Nagkaroon dito ng break of structure. Tapos ito, nagkaroon ng demand. So ito yung Fibonacci na possible din na balikan ni Australian dollar. Itong demand na to. Ayan. So, ito yung pinaka-demand. Ito yung pinaka-demand area. So, expected natin yan na possible na mag-retrace back din dito. Pag nag-retrace back siya dito sa area na to, dyan naman tayo mag-aabang ng confirmation para sa long position. So, based dito, daily time frame. So, overall bias dito kay Aussie dollar.
Kung dito titingnan natin yung current price action, bullish yung market. So, tingnan natin ito, may supply dito. And then, supply din yan. So, if ever na bumalik yan si market yan, nagkaroon ng confirmation or nirespect niya itong swing low na to, itong order block or supply na to, mag-aabang tayo dyan ng sell position. Or, if ever na ma-break niya naman to, mag-aabang naman tayo ng additional confirmation para sa buy. And then dito, mag-aabang ulit tayo ng sell confirmation. So, hanggat hindi siya nagbibigay ng sell confirmation, isang indication na posibleng maging bullish na si market or itong Australian dollar. So guys, yan yung analysis natin dito kay Australian dollar. So yun yung mga analysis natin dito sa mga currency pairs na tinitrade natin. So next week, may mga nakaschedule na mga high impact news. I-alarm po natin yung cellphone natin para ma-remind tayo bago mangyari yung mga high impact news na yan. Kasi kahit gano'ng kaganda yung setup natin, hindi talaga natin control yung market. So guys, yan yung mga analysis natin so far. Kung may mga questions ka, pwede po kayo mag-comment dyan sa comment section. Kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell na yan para updated po kayo sa mga upcoming videos natin na ina-upload natin dito sa channel natin. So guys, yan lang for now at kita-kits po tayo ulit sa next na video. See you!